Itinutulak ngayon ng Department of Education na gawing trimester ang school calendar. Ibig sabihin, ang dating 4 na grading period, hahatiin na lamang sa 3 semestre para mapataas ang kalidad ng edukasyon at mapagaan ang workload ng mga guro. Yan ang report ni Vel Custodio. Kasalukuyang nahahati sa 4 quarters ang school calendar ng basic education. Isinusulong ng Department of Education na gawing trimester system ang school calendar para sa school year 2026 to 2027 na tinalakay sa pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture. Layunin ng panukala na magkaroon ng mas mahaba at mas flexible na panahon ng pagtuturo, mapagaan ang workload ng mga guro, at mapataas ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagsasaayos ng school year. Batay ito sa natuklasan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2. Sa ilalim ng trimester system, hahatiin ang school year sa 3 academic terms na may mas mahahabang panahon para sa pagtuturo at enrichment activities para matiyak ang tuloy-tuloy na pagtalakay ng mga aralin. Ang 201 school days ay hahatiin sa 3 termino. Bawat termino ay may tig 2 linggo na breaks na nakalaan para sa lesson planning, pag-compute ng grades at iba pang professional tasks ng mga guro. Isinusulong din ng DepEd ang low disruption alternatives kung saan mga pagdiriwang at observances ay isasama na lamang sa mga aralin sa halip na magdaos ang hiwalay na programa na nakakaantala sa klase. Ilalagay na rin sa 2-week break ang remedial na mga mag-aaral na nakakakitaan ng kakulangan sa learning competencies kagaya ng reading comprehension skills at mathematics. Pero tumutol si Committee Chairperson Roman Romulo sa pagsasama ng remedial classes sa regular academic calendar. But then, during the regular class, nandun pa rin siya sa class na hindi naman niya pala reading comprehension ready. So, yung bata, you will still ask the learner to remain in that class na hindi naman niya naintindihan. Yes po. Currently, they also remain in the class. Correct. So that is what you have to fix. Hindi yung magdadagdag ng 2 weeks para sa remediation. Sana yun ang gawin nyo. Tapos yung 2-week break, talagang 2-week break. Because kung hindi, kawawa yung estudyante. Dapat aniya na ilagay na lamang sa summer break ang remediation. Mungkahin naman ang iba't ibang grupo ng mga guro na usisain na pag-aralan muna ng komite kung talagang makatutulong ang trimester system sa learning competencies sa mga mag-aaral at pagpapagaan ng workload ng guro. Bukod sa trimester system, tinalakay din sa komite ang pagtitiyak ng kwalifikasyon ng mga mag-aaral na tutungtong sa senior high school at college. One of the recommendations also includes putting a pre-grade 11 assessment to check for literacy requirements of students so that they can fully maximize grade 11. Mungkahin ni EDCOM-2 Executive Director Carl Marquis na maisama ito sa TESDA Charter Update. Hiling naman ng grupo mula sa pribadong paaralan na wala na sanang duplication ng exam para sa pagtungtong ng kolehiyo bagkus magkaroon na lamang ng National College Entrance Exam. But I hope we can take a look at how to have concerted effort of not having duplication, just like there would be honors exam and then there would be the university exam and then there might be other exams before the child could see if they are qualified. Samantala, pasado na sa Basic Education and Culture Committee ang Classroom Construction and Acceleration Program na nagbibigay pahintulot sa mga local government units at pribadong sektor na magpatayo ng silid-aralan mula sa Appropriations Fund. Kasunod ito ng mahigit 165,000 classroom na backlogs na posibleng umabot sa mahigit 200,000. Sa pagdinig na pagdiskusyon na nauunahin dito ang isolated schools at tutukuyin ang mga probinsya na lubhang nangangailangan ng classroom repair para mabawasan na ang maraming shifting sa mga klase. Hiling din ng TESDA ang karagdagang training facilities na bahagi rin ng Philippine Education Plan. Layunin nitong hubugin ang kakayahan ng mga mag-aaral para gawing future-ready at akma sa employment. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.